Pilipino Law ay Pastor Bamaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Sonia. The public like is here, subscribe, and press notification bell to update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat, sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel. Ang kapayapaan, habag, biyaya ng Diyos na may suma sa atin sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Na ito po yung lingkod, Pastor Bamaka, Apostolic Believers of Christ International. Mga kapatid, sa araw na ito, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan dahil ang Diyos po ang tagapag-ingat sa atin. Mga kapatid, tanda po natin, hindi po tayo ang nag-ingat sa ating sarili. Ang Diyos po ang nag-ingat sa atin, mga kapatid. Kaya dapat natin pagsikapan, mga kapatid, pakikinig ng salita ng Diyos sapagkat tutulungan tayo ng Panginoon. Araw-araw po ang Panginoon po nag-ingat sa atin. Tanda po natin, mga kapatid, hindi po tayo, no? Hindi po tayo nag-ingat ating sarili. Ang Panginoon po ang nag-ingat sa atin. Ang Panginoon po ang nag-alaga sa atin sa araw-araw. Kaya napakahalaga na malaman natin, mga kapatid, ang ating kapananan ngayon. Dapat huwag natin nahiyaan na itong panahon natin masayang lang po, mga kapatid. Kasi ayaw na ng Panginoon ipahamak tayo. Kaya sa bawat araw, ang Panginoon po ang ating kagabay. Siya po ang tagapag-ingat sa atin, no? Hindi po tayo ang nag-ingat sa atin sarili. Ang Panginoon po ang nag-ingat sa atin. Kaya ang ating gagawin, mga kapatid, araw-araw din na ang salita ng Diyos ay dapat natin palagaan, no? Pagbulay-bulay na ito araw at gabi, sapagkat ang Panginoon araw-araw siya po ang nag-alaga sa atin, no? Sa mga taong matuwid, at binigyan po tayo ng ganting pala na walang hanggang. Pang walang hanggang po na ganting pala, ito po may na walang hanggang sa atin pagtanggap ng salita ng Diyos. Kaya, mga kapatid, pinakamalaga na dapat natin malaman na siya ang nagtuturo sa atin sa bawat araw na narapat na pumuhay para huwag po tayong parusahan, sapagkat mahal ng Diyos tayo at ayaw ng Diyos na ipahamak tayo. Kaya, mga kapatid, ang ginagawa ng Panginoon, tinuturuan po tayo ngayon para po na hindi po tayo talaga mawala ng pag-asa. Kahit sa mga pangyayari ngayon sa sanlibutan, mga kapatid, ay hindi maiwasan talaga na talagang mayroon po mga pangyayari na ito po ay kumakalas ng buhay, sapagkat ayon po sa pasya ng Panginoon ay mamatay ang tao. At yan, mga kapatid, talagang darating po sa tao ang kamatayan, sapagkat siya po, mga kapatid, ang pasya kung kailan mamatay ang tao. Kaya ating gagawin habang na hindi pa dumating ang pasya ng Panginoon na tayo alisin sa libutan, mag-ingat po tayo, sapagkat yung po na sa Panginoon na hindi po tayo mapahamak. Now, sa kanyang pasya ay po sa mga awit, kabanata 9 at talata 3. Kayo ang nagpapasya kung kailan mamamatay ang isang tao. Ibinabalik niyo siya sa lupa dahil sa lupa siya nagmula. Mga kapatid, ang Panginoon po nagpapasya kung kailan mamatay ang tao. Kaya kahit na kung magsikaban tayo na sana po buhay pa tayo, pero wala tayong magawa, sapagkat hindi po tayo ang nagpapasya na bukas buhay pa tayo, sapagkat ang Panginoon nagpapasya talaga kung kailan mamatay tayo. So ibabalik tayo sa lupa sapagkat galing tayo sa lupa. So yung, mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon. Kaya ang gagawin natin, dahil po na ang buhay natin sa limutan parang damo lang po, no, mga kapatid, parang damo lang po ang ating kalagayan dito sa sanlibutan. Parang damo lang po tayo. At tanda po natin na ang isang araw sa atin tulad na 1,000 taon. So walang pagkakaiba na 1,000 taon, mga kapatid, sa paningin ng Diyos. Now sa Psalms o mga awit, kabanata 103, kung 103, talata 15 hanggang po sa 17. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Ang buhay ng tao ay tulad ng damo, tulad ng bulaklak sa parang, ito'y lumalago. So ayon po sa mga awit, mga kapatid, kabanata 103 at talata 15
hanggang po sa 17, mga kapatid. Yan po ang sinabi ng Panginoon. Ang buhay ng tao ay tulad ng damo, tulad ng bulaklak sa parang, ito'y lumalago. 16. At kapag umiihip ang hangin, ito'y nawawala at hindi na nakikita. 17. Ngunit ang pag-ibig ng Panginoon ay walang hanggan sa mga may takot sa Kanya. To God be the glory. Ngunit ang pag-ibig ng Panginoon ay walang hanggang sa mga may takot sa Kanya. Now, ganun ang buhay natin. Parang damo sa parang, no? Na ito pa minsan nakikita sa umaga, nagpakita ng kagandahan, pero mamayang hapon, hindi mo alam kung ito'y mahulog na po sa lupa. Ganyan po ang buhay natin, mga kapatid. Now, pero ang may takot sa Panginoon, tandaan po natin sa 17, pero ang may takot sa Panginoon ay iningatan po ng Panginoon. Pero 17, ulitin natin. Itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa kalangitan. 17. At kapag umiihip ang hangin, ito'y nawawala at hindi na nakikita. Ngunit ang pag-ibig ng Panginoon ay walang hanggan sa mga may takot sa Kanya, sa mga tumutupad ng Kanyang kasunduan at sa mga sumusunod sa Kanyang mga utos. At ang Kanyang katuwirang ginagawa ay magpapatuloy sa kanilang mga angkan. So hindi lang po mga kapatid sa atin, pastor tayo, pati sa ating mga angkan, pamilya, mga anak, no, ay magpatuloy po ang pag-ibig ng Diyos sa mga taong may takot. Kaya tinuruan tayo ng Panginoon na upang magkaroon tayo ng takot para po ang kanyang biyaya ay manatili po magpakailanman. So yun mga kapatid, ang nais ng Panginoon nalaman po natin. Kasi sa ating panahon ngayon, magipit na talaga ang digmaan nito mga kapatid ng Israel. Napagkagipit na po ng digmaan sa Israel, pero kahit na po na nagkaroon digmaan ng Israel, pero hindi sila pabayaan ng Panginoon sapagkat mahal ng bayan ang Israel, no? Mahal po ng Panginoon ang bayan ng Israel. Yan po ang sinabi ng Panginoon sa mga awit 121 talata 3 hanggang po sa 4. Mga kapatid, yan po ang sinabi ng Panginoon na ang bayan po ng Israel talagang hindi imidlip ang Panginoon para po sa bayan ng Israel. Hindi niya papayagan na ikaw ay mabuwal. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi natutulog. Pakinggan mo ito. Ang nag-iingat sa mga taga-Israel ay hindi umiidlip o natutulog. So yung mga kapatid, ang digmaan ngayon ng Israel, ngayon, mayroon naman itong sikpit na lugar, ito ang Lebanon, labanan na naman, pero kahit na po, ilan bansa ang magtulong sa Israel, hindi po ito mabubuwal sapagkat mahal ng Diyos ang bayan na ito. So kaya mga kapatid, kahit na kung maraming nagsibagsakan ng mga, sabi natin palapag, dahil po sa mga bala na singkalakihan, na rocket, ano bang klaseng bala na para mapabagsak lang po ang Israel, hindi po talaga matatalo ang Israel sapagkat Diyos po ang tagapagligtas ng Israel. Hindi po natutulog. Kahit natulog yung mga sundalo ng Israel, pero ang Diyos nila hindi natutulog at protektado sila ng Diyos, mga kapatid. So marami mang namatay, pero protektado sila ng Diyos, maraming namatay sapagkat labanan talaga ito. Labanan. Pero ang Diyos po ang kanilang protektor kung tagapagligtas. So alam ng Diyos hanggang kailan matapos ang digmaan na ito. Ito'y pasimula na po ng kahirapan ng sanlibutan sapagkat hindi lang po ang Israel ang nagtensyon ngayon, pati ang US ngayon inunahan na po ng kaaway, no? Tinira po ang border nila, yung kanilang mga detachment. So ito mga kapatid, pati nila at ang US ngayon nahanda na po ang nuclear nila. So ito po ang hinanda na po ngayon ng atomic bomb, nakahanda na po. So wala na po tayo mapuntahan kundi na magbalik loob na tayo sa Panginoon, mga kapatid. Sapagkat ang buhay natin nasa kamay po ng Panginoon. Ano man namang mangyari na sa limutan, wala na tayong magawa sapagkat pag sinabi ng Panginoon, mangyari talaga yan. At alam ng Panginoon na ito mangyari man, isip po tayo ng Panginoon sapagkat tayo po na may takot sa Diyos, mga kapatid, tandaan po natin ay talagang hindi niya pabayaan, no? Hindi po tayo pabayaan ng Diyos na tayo may takot sa Panginoon, hindi po tayo pabayaan. Kahit na po kung ang buhay natin na para na pong damo sa parang, na kapag umihip po ng hangin, nahuhulog na po sa lupa.
At kapag umiihip ang hangin, ito'y nawawala at hindi na nakikita. Ngunit ang pag-ibig ng Panginoon ay walang hanggan sa mga may takot sa Kanya. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggang sa mga may takot sa Kanya. Alam naman natin ang Israel po, yan po ay mahal na bayan ng Diyos. Yan po ang mahal ng Diyos na bayan, at saka sila po nagmula kay Abraham. Si Abraham, mga kapatid, pinangakuhan po ng Panginoon 22:16 sa Genesis, na dahil sa ginawa mo, pagpapalain ko ang iyong lahi na parang bituin ng langit at mundo ng dagat. So po, mga kapatid, nangako po ang Panginoon kay Abraham, at si Abraham po nanganak po kay Isaac, at si Isaac nagkaanak po kay Jacob, at saka si Esau. So si Jacob po ang tinatawag na Israel. Iyon po ang iningatan ng Panginoon, ang angkan ni Jacob na nagmula kay Abraham. Kubin man ang Israel, pero hindi matalo talaga ang nakatira sa Israel, sapagkat ang Diyos po ang kanilang tagapagligtas. So kaya ito ating mga kapatid, binuksan ang ating keyverse ngayon, mga kapatid, na ang tao, mga kapatid, babalik sa lupa dahil galing siya sa lupa. Pakinggan natin, mga kapatid, dito po sa Ecclesiastes, kung mangaral ang sabi po ng sulat ni Haring Solomon. Dito tayo sa mangaral kung Ecclesiastes, mga kapatid. Ang sinabi dito, mga kapatid, sa Kabanata 12, talata 7. Ito ang ating pag-aralan. Hallelujah. Talata 7. Kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula, at ang espiritu mo'y babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. So ito po, mga kapatid, tandaan po natin, sinabi po ng sulat ni Haring Solomon sa mangaral kung Ecclesiastes, mga kapatid, kung magkaganon, babalik tayo sa lupa sapagkat galing tayo sa lupa, pero ang espiritu ay babalik sa Panginoon na siya may-ari dito. Now, alam naman natin na si Adan, ginawa po ng Panginoon galing sa alabok, at hinipan niya ang buhok kung butas ng ilong, at nagkaroon ng hininga si Adan, at tinatawag na kaluluwa na may buhay. Now, pagkamatay natin, babalik sa kamay ng Panginoon ang ating kaluluwa. Kaya maraming patay ng Israel na ito'y angkan ni Jacob, pero ang kaluluwa babalik yan sa Panginoon, no? So kailan mamatay talaga ang tao, sapagkat bago tayo magkaroon ng buhay na walang hanggang, dadaan muna tayo sa kamatayan. Kasi ang isang buto na itinanim, dumadaan muna ito sa kamatayan bago ito tutubo at magbunga ng marami. So ganon din tayo, mga kapatid, kailan tayo mamatay bago tayo magkaroon ng buhay na walang hanggang. Tulad pa ni Kristo, bago siya nakakyat sa langit at nakaupo sa kanan ng Diyos, ay pinako siya sa krus na matay at muli siyang nabuhay, at ngayon buhay siya magpakailanman. Ganon tayo, mga kapatid. Kaya po natin katakutan ng kamatayan, kasi pagkatapos ng kamatayan, mga kapatid, yan na po ang tinatawag, magkaroon na tayo ng buhay na walang hanggang. So kaya, mga kapatid, ang ating nakita ngayon palatandaan, ito ang paghandaan natin kung ano ba talaga ang dapat natin gawin, at kung sakaling man hindi maiwasan, darating na digmaan saan man dako, saan mang bansa, at ikaw nakatira dyan sa bansa na yan, kung magsiliparan ang mga malaking bala, ikaw ang hindi alam kung saan yan mahuhulog, saan po bubagsak. Iba kababagsak po yan sa kinalagyan natin, so mamatay tayo. Pero ang kaluluwa natin nandun na po sa kamay ng Panginoon. Pero kailangan babalik sa kamay ng Panginoon ang ating kaluluwa, ay kalulugdan ng Panginoon, sapagkat pag namatay po ang masama, hindi manulugod ang Panginoon. Dapat mamatay tayo na kalulugdan tayo ng Panginoon, kasi ang Panginoon po walang kasayahan, no, sa kamatayan ng masama. Kaya dapat mamatay tayo na malugod ang Panginoon, kasi kung ang masama mamatay, hindi po masaya ang Panginoon. Bakit? Sapagkat hindi sa Kanya. Kapag masama ang pumuhay natin sa ating pumuhay ngayon, mamatay tayo, ang Panginoon po hindi malulugod, sapagkat sa diablo ka talaga papunta. So parang walang kabuluhan po ang kanyang pagpapako sa krus. Bakit? Dahil po sa mga tao na nagpapatuloy sa paggawa din ng kasamaan. Hindi malulugod ang Panginoon sa kamatayan ng masama. Ezekiel Kabanata 18, talata 23. Ako ang Panginoong Diyos ay hindi natutuwa kapag namamatay ang masama. Masaya ako kapag nagsisi siya.
at patuloy na mabuhay. Amen. So, bakit hindi masaya ang Panginoon kapag namatay ang masama? Sapagkat hindi talaga sa Kanya na yun. Pero alam natin, namatay siya sa krus para sa lahat. Kapatid, namatay siya sa krus para po sa lahat. Kaya, bakit po hindi masaya ang Panginoon pag namatay ang masama? Dahil po na hindi po niya alam kung ano ang purpose na paritong anak ng Diyos magpapako sa krus. So, diyan po ang ibig sabihin na hindi masaya ng Diyos sapagkat ang pagkamatay niya sa cross parang hindi po pinahalagaan. So, kaya delikado po ang katayuan natin. Tanda po natin sa 1 John chapter 2 verse 2, ito sinabi ng Biblia. Siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At hindi lang ng mga kasalanan natin, kundi pati na rin ng kasalanan ng buong mundo. Tanda po natin na buong mundo po. Pero bakit may papahamak? Dahil po hindi pinilagaan ang salita ng Diyos. Yun po ang dahilan, mapahamak po ang tao. Dahil po hindi po talaga pinalagaan ang mensahe ng Diyos. Kaya dapat natin alam mga kapatid kung ano talaga ang nakakabuti. Kasi ang sabi po sa 1 Corinthians, tandaan po natin, Kabanata 1, Talata 18, ito ang sinabi ng Panginoon. Kapatid, ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay kamangmangan para sa mga napapahamak. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. so ang mensahe ng pangyayari sa itaas ng krus, kamangmangan lang sa mga taong napahamak. Pero sa mga niligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Dahil po, nabuhay siya muli dahil namatay sa itaas sa krus. So yung mga kapatid, ang kalagayan natin. So dapat talaga mag-ingat po tayo. Huwag tayong kumpiyansa mga kapatid sa ating panahon ngayon. Minsan po kasi ang ating panahon ngayon ay kumpiyansa na po tayo kahit na po nakita yung palatandaan. Pero parang walang pagbabago ang ating ugali. Baka walang pagbabago ang ating pamumuhay. So para sa napahamak, ang kasuyan sa cross, walang kabuluhan. Pero sa atin po mga kapatid na niligtas, ay ang kaasyon ng cross, mahalaga po ito. Ay mga kapatid, no? Mahalaga talaga ang kaasyon ng cross. Hindi mga kapatid natin dapat baliwalain ito. Kasi ang pangyayari ngayon, ito sa libutan, talagang palatandaan mga kapatid, nakita na po natin. Kitang-kita po natin ang palatandaan kung ano talaga ang mga pangyayari ngayon. So mahirap na mga kapatid. Ito po mga pangyayari sa libutan, baliwalain po natin. Ang pinakamalaga mga kapatid na malaman natin ngayon kung paano po tayo magkaroon ng kaligtasan. Sapagkat ang Panginoon talaga ay hanggang ngayon ay tinuturuan po tayo ng tama na pamuhay. Tinuturuan po tayo sa bawat araw kung ano talaga ang nararapat po. Pero para sa napahamak, ang kasuyan sa krus, walang kabuluhan. Pero sa atin mga iniligtas, malaga po ito. Kaya yan talaga mga kapatid ang plano ng Diyos, sapagkat na babalik naman tayo sa lupa, galit tayo sa lupa, at ang Espiritu babalik sa Panginoon. So tandaan po natin mga kapatid, pag nababalik sa Panginoon ang kaluluwa, tandaan po natin, dalawa po ang kalalagyan. Dalawa po ang kalalagyan ng kaluluwa mga kapatid. Para wag natin kalimutan na kapag mamatay ng tao, dalawa po ang kalalagyan. Na mamatay naman tayo, na maiwasan sapagkat galing tayo sa lupa, babalik tayo sa lupa. Pero tandaan po natin, kapag namatay po tayo, dalawa po ang destinasyon mga kapatid. Dalawang lugar po ang mapuntahan ng kaluluwa. Ito mga kapatid, tandaan po natin dito po sa Lucas Kabanata 16, talata 22 hanggang po sa 26. Mga kapatid, pakinggan natin. Hallelujah. Matay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama si Abraham. Kaya tumawag siya, 24. Amang Abraham,
Maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko. Dahil hirap na hirap ako dito sa apoy. 25. Pero sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa, ay mabuti ang kalagayan mo. Pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan. 26. Isa pa, hindi maaari ang sinabi mo, dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid, at ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito. Ayun kapatid, ang katayuan. Kapag namatay po tayo, dalawa po ang destinasyon ng tao. Pili ka sa paraiso, pili ka sa nag-alab na apoy. No, ngayon, babalik man sa Panginoon ang ating kaluluwa sapagkat siya nagbigay dito ng ating buhay. So kailangan alam natin kung saan papunta sa dalawang lugar na yan. May nag-alab na apoy, mayroon paraiso ng kaluluwa. Yung paraiso na yan, yung pangyalagyan ni Lazarus, pati yung kriminal na pingakuha ng Panginoon sa taas sa cross, ayon po sa Lucas, Kabanata 23, talata 44. Na ngayon, ikasama kita sa paraiso. So yung mga kapatid, sana maiwasan natin yung lugar na yan, yung nag-alab na apoy. Sana sa paraiso tayo ng kaluluwa makapunta, huwag sana sa nag-alab na apoy. Sapagkat pabuhayin man tayo sa huling araw, sa ating pagkamatay, direksyon na tayo kung ano ang destinasyon habang namuhay tayo sa limutan. So mag-ingat po tayo mga kapatid, sana po nakatulong po sa atin ang mensahe na ito. Huwag hayaan mga kapatid na baliwalain natin ang mga salita ng Diyos na ating napakinggan sapagkat mahal tayo ng Diyos. Ang mahalaga, magsisi na po tayo, magbalik dito sa Panginoon upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Yan po sinabi ng Panginoon dito po sa Gawa. Mga kapatid, 3:19 hanggang po sa 20. Kaya ngayon kailangang magsisi na kayo at lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan at matanggap niyo ang bagong kalakasan mula sa Panginoon. Pagkatapos, ipapadala niya si Jesus, ang Kristo na itinalagan niya noon para sa inyo. Kaya po mga kapatid, ang pagparito niya para lang po sa mga napatawad na ang kasalanan. So kailangan natin mga kapatid, ang kapatawaran po ng kasalanan na sa pagtanggap po ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Yan pinakasulat sa Acts 2 in verse 38. Yan mga kapatid, ang mensahe ng Diyos para po sa atin. Sana pabalik ating kaluluwa doon sa kamay ng Diyos, hindi kapamakan ating kapuntahan tulad ng mayaman, nag-alab na apoy. Pero si Lazarus, nagtitiis man ng kahirapan sa salimutan, hindi mo ng masama, ay naalyo siya doon sa paraiso ng kaluluwa. Dito tayo magtapos, Acts 2:38. Tumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ayan po mga kapatid, ang banal na Espiritu ang regalo ng Diyos. Sana po nabigyan sa atin na aral. Mga kapatid, sana po kung tayo mo ng pag-asa, mag-isin na tayo magpabautismo sa pangalan ng Kristo upang patawad na tayo sa kasalanan at matanggap natin ang tugal na Espiritu. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ito galing sa tumang Apostolic Libus of Christ International. Sabi sa isa, the grace of Jesus Christ. Amen.